Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan po natin mga malagang usapin na may kinalaman sa atin bilang makabagong pamamayang Pilipino para sa bagong Pilipinas. Ang inyong higala sa kahanginan, Aljo Bendijo. Good morning, Aljo. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0917-759-3041 with your name and address. Magandang umaga, Serena. Good morning, Aljo. Ngayon po'y Martes, mga kaibigan, October 18, 2016. Papalapit na po ang ito. Manalangin po tayo, hindi po tatama sa kalupaan ng ating pong bansang Pilipinas ang bagyong Lawin na napakalakas po at sinasabi nga nila, no? Nakakalungkot mang sabihin, mas malakas pa daw ito sa bagyong Yolanda na tumama po sa Kabisayaan noong mga nakaraang taon. Samantala mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Metro Balita muna tayo mula kay Melanie Valdos Reyes. Melanie, good morning! Morning, Labor Secretary Silvestre Bello III planong pumunta ng China para illegalize ang mga undocumented na mga Pinoy workers doon. Para sa Radyo Vision, Melanie Valdos Reyes magbabalik para sa mga detalye. Radyo ng Bayan. Report. Salamat, Melanie. Samantala, MMDA. Metro Manila pa rin tayo. Keith de la Cruz. Keith, anong meron dyan? No window hour policy, palalawigin ayon sa Department of Transportation. Ang mga detalye sa aking pagbabalik. De la Cruz, samantala, Kongreso naman tayo. Within Metro Manila pa rin, Rene Tichanco. Rene, magandang umaga. Yes, good morning. Magpupunta na ang mga miyembro ng House Committee on Justice sa report ito hinggil sa investigasyong ginawa ito sa paglaganap ng kalakalan ng iligal na droga sa National Bilibid Prison. Ang detalye sa aking pagbabalik. Salamat, Rene Tichanco. Radyo ng Bayan. Report. Yan, mga detalye po, abangan ninyo mamaya. Narito naman po ang ating words of wisdom ngayong Tuesday morning. It is during our darkest moments that we must focus to see the light. Sa Tagalog po, sa panahon ng madidilim na sandali ng ating buhay ay dapat tayo mag-focus na makita ang liwanag. Mula kay Aristotle Onassis. Ayan, no window hours. Na-extend yung hindi window hours, kundi na-extend yung number coding hanggang alas 8 ng gabi. Kasi wala na yung window hours, 10 o'clock to 3. Kailan doon mag-start yan? I guess kapag nag-expand na rin. Yeah, no? Isasama na rin ata nila yung Commonwealth and even yung Taft Avenue. O lahat ng mga major thoroughfares dapat covered nandyan. No? So, tanong, epektibo kaya ito? Sabi nila, oo daw. 10 minutes ang nabawas sa biyahe dyan sa EDSA. Yes. Pero kung 300 piso lang ang multa, pagkatapos mananatili lang yung kotse dyan sa kalsada, sisigip din. Maganda kung 300, bibigyan ka ng ticket. Pag ikaw ay mahuhuli naman sa Makati, bibigyan ka na naman ticket, 300 again. Pangatlong huli, impound ng kotse dapat. Oo, kaya tanggalan ng plaka. Para matanggal sila sa kalsada, yan ang purpose dyan eh. Kasi yung mga mayayaman, pag may pera, babayad ka na lang kaysa mag-u-Uber ka. Kasi magta-taxi ka, magkano taxi from Quezon City papunta Makati? 1,000. Babayad ka na lang 300. Di ba? Mas maganda siguro taasan. Yung penalty. Yung penalty. Kesa ano. Oh. Pero possible 1,000. ba? Mabigat na yun, di ba? 1,500. Hindi ka na talaga bibiyahin. Pero possible ba na maraming beses ka mahuli sa isang araw? Oo, kasi nga naman, halimbawa, mahuli ka sa Quezon City, tuloy-tuloy ka lang. Sa Mandaluyong, siyempre, i-apprehend ka doon. Dapat, magbayad ka na lang ng 300 again. Eh kung pangatlong beses na yun, impound na yung kotse, mas maganda yung ganon. Taasan yung multa.
Pero maganda yung programa talaga yan. Pero ang mainam talagang gawin nila dyan, bigyan ng efficient mass transport system ang ating taong bayan, ang Totoo publiko. yan. Ito nakalagay as per MMDA, Oh. November 1, after ma-public or sa publiko, sa mga pahayagan, itong bagong resolusyon, ma-extend na ang no window hour mula 7 a.m. to 8 p.m. Oo. at mapapasama na rin po ang Commonwealth at saka yung Taft Wow. Avenues. Sige. So mas marami na po ang sakop nito. Actually, kabilang pa po sa resolution ay Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, CP Garcia Avenue, Taft Avenue, South Luzon Expressway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway, MacArthur Highway, and the Bulacan, Rizal, Manila, Cavite Regional Expressway. Sana po na-take note nyo yun kasi napakarami na po masasakop nitong no window hour scheme. Okay, so detalye na ng ating mga balita with Betro Manila, kasama po ang ating mga radyo ng Bayan Reporters. Radyo ng Bayan. Report. Melanie Valdos Reyes. Melanie, good morning again. Plano ni Labor Secretary Silvestre Bello na bumisita ng Beijing matapos ang state visit ni Pangulong Duterte sa China na magsisimula pa lang ngayong araw. Ayon kay Bello, kanyang ipapanukala sa Chinese government ang pag-legalize ng may 2,000 mga Pinoy workers na iligal ang nagtatrabaho sa China. Ayon kay Bello, nakakaalarma na ang lumalaking bilang ng mga OFWs na iligal na nagtatrabaho sa naturang bansa. Anya, kailangan magawan agad ito ng paraan ng gobyerno. Ayon sa Labor Chief, makikipag-usap siya sa Chinese authorities para maging dokumentado ang mga pagtatrabaho ng ating mga kababayan sa China at sa posibleng oportunidad na pagbibigay nito ng trabaho sa iba pang overseas Filipino workers. Samantala, biyaheng Japan naman ang kalihim kasama ng Pangulong Duterte sa susunod na linggo para personal na makamusta ang mga OFWs sa Japan. Para sa Radyo Vision, Melanie Valdos Reyes, Media ng Bayan. Melanie Valdos Reyes. Narito naman po si Keith de la Cruz mula sa Metro Manila Development Authority Metro Base. Magandang umaga, Keith. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 na ng gabi ang no window hour policy. Magiging epektibo ito simula Nobyembre 1. Ayon sa Department of Transportation, nagkasundo ang Interagency Council on Traffic o IAC at Metro Manila Council o MMC na i-extend ang oras ng number coding scheme at para palawigin ang sakop ng no window hour policy sa mga sasakyan. Sasakupin ng extended no window hour policy ang circumferential roads o C1 to C6 o ang Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, EDSA, CP Garcia Avenue at Bulacan, Rizal, Manila, Cavite Regional Expressway. Kabilang din sa polisiya ang radial roads o R1 to R10 na Rojas Boulevard, Taft Avenue, S-Lex, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway, MacArthur Highway. Sinabi ng DOTR na layo ng extended cooling hours na maisan ang bigat ng trapiko sa mga pangunahing daanan sa Metro Manila. Inihayag din ng DOTR, naging positibo ang responde ng mga lokal na pamahalaan ng Maynila sa implementasyon ng no window hour policy. Para sa Radyo Vision, ito si Keith de la Cruz, Media ng Bayan. Maraming salamat, Keith de la Cruz. Congrats naman tayo with Renette Chanco. Rene, magandang umaga ulit. Magboboto na ang mga miyembro ng House Committee on Justice sa report na hinggil sa investigasyon na ginawa ito sa paglaganap ng kalakalan ng iligal na droga sa National Bilibid Prison. Inaasahan din na isasalang ito sa plenaryo matapos ang botohan ng committee. Sinabi ni Committee Chair at Congressman Rinaldo Umali na hindi ito nagtataglay ng rekomendasyon para sa paghain ng mga kaso sa mga taong nasang sangkot sa iligal na droga sa NPP. Anya, ang resulta ng investigasyon ay gagamitin sa paggantor ng mga batas para hindi na maulit ang kaganapan sa NPP. Sa kabilang dako, pino naman ni Minority Leader Congressman Dennis Suarez ang kawalan ng rekomendasyon ng report para sa mga taong sangkot sa illegal droga sa NPP. Nagbanta pa ang batas na posibleng hindi ito lagdaan. Sinabi naman ni Congressman Sherwin Tugna ng Sibak Party List na hindi naman kailangan ang rekomendasyon sa filing ng charges sa mga taong posibleng sangkot dito. Balita sa Kamara para sa Radyo Vision, Renette Chanco para sa Media ng Bayan. Renette Chanco mula sa Kongreso. Radyo ng Bayan. Report.
Nasa linya natin telepono si Celine Pialago, tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority. Miss Celine, good morning, magandang umaga. Yes, good morning Aljo and good morning Selena. Okay, naging epektibo ang ginawa pong pagtanggal po ng window hours diyan po sa EDSA at nabawasan ng 10 minutes yung biyahe diyan sa EDSA. Ang tanong po, wala ba kayong planong taasan ang multa o kaya i-impound yung mga sasakyan? Kasi nga ang question diyan na Ma'am Celine, maganda yung suwestyon. Kaya lang mananatili sa kalsada mga kotse kung sila ay matikitan at magbayad ng penalty ng 300 pesos. Ano po reaksyon niyo diyan? Regarding dun sa pagtaas ng ating fines and penalties, Opo. kahapon sa ating meeting with the Metro Manila mayors, na-propose natin na magkaroon ng harmonized fines and penalties. Kasama na dun yung LGUs. And Opo. yes, kasama na rin dun yung pagtaas ng penalty. 300 pesos, pero nandun sa proposal natin is 1,000 pesos. Yan, 1,000 pesos na. So ang goal natin kung sila ay magva-violate nitong no window hours, dapat wala na sila sa kalsada yung mga sasakyan. Yun naman para maibsan ang volume ng mga sasakyan. Am I right, Ma'am Celine? Yes, and dun sa meeting natin with the Metro Manila mayors, napag-agrihan din na from instead of 7 to 7 ay maging 7 a.m. to 8 p.m. na ang ating no window policy. So isa yun, no, Aljo, dun sa mga napag-usapan kahapon sa meeting with the Metro Manila mayors. So kailan po ito ipatutupad hanggang alas 8 na yung number coding scheme? Okay. Of course, merong 5-day publication muna ito sa lahat ng media outlets bago ang full implementation. Then, after that, sinatarget ng IACT, ng MMDA, DOTR, at ilang ahensya kasama ng LGU to have this and to implement this by November 1. Okay. Maganda na po itong hangarin. Magandang development po itong pagtanggal ng no window hours ng MMDA tungkol po dito sa number coding scheme. Pero ang question din po, baka abusuhin ito ng ilang mga MMDA traffic enforcers at mas dumami pa ang mga kotong na mga traffic enforcers. Paano po natin masisiguro na hindi pa ito mangyayari, Ma'am Celine? Okay. Yan yung laging concern, which is we understand naman yan, no, na kapag mas mataas yung penalty, syempre sasabihin ng enforcer, mas malaking abala, mas malaking penalty, mas malaking kotong. Yes, posible yun, pero hindi naman tinotolerate ng MMDA yan. That's why we encourage the public to report immediate enforcers na mapapabalitaan o mangungutong sa kanila. Kasi si Chairman Orbos, meron siyang pinaigting na programa na one-strike policy. So yes, dadaan sa due process ang ating enforcer na mangungutong. Pero once proven, especially kapag may mga ebidensya tayo tulad ng video and photo, automatic tatanggalin ka sa serbisyo. Okay, yung pagtanggal po ng mga nakaparadang sasakyan sa mga kalsada, all major and side streets, update po sa ginagawang ito ng MMDA. Okay, nabanggit mo yung pagtanggal natin ng mga naka-double park, yes, o mga nakaharang sa mabuhay lanes. Today, meron tayong full operation ng clearing operations natin. 20 HPG members plus 30 plus members from our anti-illegal parking. Anong gagawin natin today? Starting today, maglilinis tayo ng ilang lugar sa mabuhay lanes. Kasama na dun yung West Avenue, yung Lacson Avenue, yung Tayuman Street, yung Dagupan hanggang Divisoria, yung Claro Recto, yan, lilinis natin yan. Problema din kasi ako bumibiyahe bilang motorista, Ma'am Celine, no? From Quezon City, pupunta ako ng Makati. Ito po napapansin ko, ang dami pong mga pedicabs at mga tricycle sa kalye. Yung mga public utility jeepneys, wala pong klaro. Wala pong mga designated terminals, pati na mga UV Express. Paglalagay daw ng mga designated terminals sa mga tricycle at pedicabs, POJs at UV Express, dapat daw gawin. Naisip ba ng MMDA po ito? Okay, meron na tayong existing resolution in terms of banning kuligligs and sidecars, no? Especially dun sa respective areas in LGUs. Kaya kahapon, during the meeting with the Metro Manila mayors, they were requesting for an additional enforcement from MMDA for strict compliance. So kami, on behalf of MMDA, ngayon, inaalam na natin, ina-identify na yung mga lugar na may mga kuliglig and sidecars. And ang kailangan na lang dito, strict compliance and enforcement. So,
ibaban, nakaban sila eh. May mga lugar na nakaban, may existing resolution. All we have to do is to implement. And since humingi na ng tulong ang ating mga mayors, MMDA will now and surely help our LGUs. Okay. Yung pagdidisiplina sa mga pasaway na tsuper, yan ay dapat gawin, no? Na may mga mabigat na penalties katulad po nito sa mga violations ng no window hour policy ng MMDA. Pwede bang maaaring bayaran ang mga violations na yan, Ma'am Celine? Wala ba kayo naiisip na ganitong klaseng sitwasyon through banks, ATMs at mga convenience stores? Regarding dun sa process ng payment, Sir Aljo, Opo. I'm not that sure how to pay, pero meron tayong respective banks dyan. If I'm not mistaken, it's Metrobank. And at the same time, pwede silang magbayad direkta doon sa MMDA. Especially ngayon, harmonize na yung ticketing process natin. Okay. May mga sitwasyon din. May mga nakakausap akong mga concerned citizen. Bakit hindi pag-usapan ng IAC na tumanggap din ng overnight parking? Mga naglalakihang boats dyan sa EDSA dahil idle naman ang mga ito buong gabi. Okay, regarding that, to be honest, hindi pa yan lalagay, wala pa yan sa aking document as of now. Opo. Pero with your suggestion, I think IAC will consider that to Yes. make SM mall parkings available for some of our motorists, especially overnight. Yes, magandang question yan, Sir Aljo. I-relay natin yan. Hindi naman nagagamit kasi. Anyway, si Sarina, Ma'am Celine. Ma'am Celine, may text question na po tayo dito. Pakitanong naman po kung nagbabayad ng 300, pwede pang singilin ulit mula kay Attorney Butch Hamon. Okay. Yung penalty na pag natikitan ka ng ating enforcer sa first offense mo, hindi kukunin yung lisensya mo, pero titikitan ka which you need to pay. You need to settle it down. Why? Kapag nagkaroon ka ng second offense, titikitan ka ulit. Okay. Makikita yun eh. Makikita sa records mo yun na hindi ka nagbabayad, hindi ka nagko-comply. So, for your third offense, kukunin na yung lisensya mo. So, na-encounter natin question dyan na paano malalaman ng isang enforcer na third offense na yon ng motorista. Because our chief enforcer doon sa particular area, tinatawag naman yun sa Metro Base. For example, nahuli namin, Zarina Luswergo, may record pa dyan. Then that's the time na makita, that's her third offense. So from there, titikitan na natin siya at kukunan pa rin natin yung lisensya niya. Regarding dun sa question, yes, the violator must comply and pay immediately doon sa kanilang violation. So, posible pala na sa isang araw kapag napakapasaway mo, lahat ng dinaanan mo ay no window hour, maaari kang makakuha ng third offense, yung makukuha ng lisensya. Yes, yes. Dapat lang ganun. May mga sitwasyon din, Ma'am Celine, 10 p.m. to 6 p.m. lang ang road constructions. Pabaywasan po ang traffic sa... Yung iba kasi, inaayos sa kalsada during peak hours pa sa umaga. Alam nyo, Aljo and Sarina, meron tayong moratorium sa ating infrastructure, mga infrastructures. At doon sa meeting natin kahapon, in fairness, hiningi na ng mga Metro Manila mayors yung kopya ng agreement na wala munang magaganap na infrastructure sa mga major thoroughfares and especially doon sa mga secondary roads natin. So regarding that, rest assured na by November 1, sabay-sabay pati yung mga infrastructure na yun, wala na tayong makikita ang ganyan. Napag-usapan din ba ang pagtatayo ng mga provincial bus terminals outside Metro Manila? Yan, outside Metro Manila na. Okay, meron tayong Southwest Integrated Terminal, yung SWIFT. Hanggang ngayon, ano pa yan, inaaral kung paano natin papaganda. And regarding sa terminal, syempre kasama yan sa plano ng IAC. Pero so far, ang ating terminal sa labas ng Maynila ay yung SWIFT lang, dyan sa may area ng coastal area. So, tuloy-tuloy naman natin pinag-aaralan yan. Paano natin magagamit? Nagagamit na naman siya ngayon pero yung what I mean na full, na lahat ng resources natin doon is ma-access na rin doon sa ilang terminal. Ma'am Pia, may tanong pa dito. Meron ba daw exemptions sa no window hour? Like, kunwari exempted po by media, doctors, and other professionals? Okay, that's the normal question, kasi maraming kababayan nag-a-apply. First, exempted yung mga cargo trucks, yung mga ambulance, mga fire trucks, mga police patrol, mga military vehicles, yung mga school buses, mga company buses, yung mga official media vehicles, yung mga MMDA accredited tow trucks, yan, mga exempted yan. Yung mga vehicles on a mission to carry relief goods, exempted din yan.
yung mga vehicles used by medical practitioners, especially during emergencies, exempted yan. That's why we encourage doctors to apply for their exemption. Yung mga media practitioners, Ma'am Celine. Yes, exempted sila, Okay. pero riding in their marked vehicle. If you are a media practitioner riding in your private vehicle, hindi ka exempted, not unless you apply for an exemption sa MMDA. Ayan. Madali lang naman, Aljo and Karina. All they have to do is to submit their OR and CR, Okay. plus fill up the form, and kasama na dun sa form yung reason. All they have to do is to write na I'm a reporter from this station. I usually go to work during this time. So bibigyan tayo ng isang malaking bond paper. Nandun nakalagay yung plate number mo, nakasilyado yon, at yun lang yung kino-consider ngayon ng ating mga enforcers. Yung mga ganung exemption. Jose, gawin na natin yan, Sarina. Oo nga, mag-apply Maraming tayo. salamat, Ma'am Celine Tialago, tagapagsalita ng MMDA. Good morning again, Ma'am. Good morning, Aljo and Serena. More power sa inyo. Thank you po, Thank you. Ma'am Pia. Alright, ngayon naman po nasa studio na natin ang ating guest ngayong araw mula sa Philippine Society of Mechanical Engineers, si Dr. Murray Demdam, PSME President. Good morning po, sir. And si Engineer Rogelio Reyes. Good morning po, sir. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 64th PSME National Convention ngayong Oktubre. Kinakatuwang po natin sila ng pamahalaan sa iba't ibang mga proyekto and programs nito. Magandang umaga po, sirs. Magandang Good umaga. morning, Sharina. Engineer and Dr. Demdam. Alright. Sir, ngayon please tell us something about yung event natin ngayon about 64th National Convention ng PSME. Meron po kami ngayong 64th Annual National Convention na gagawin sa SMX October 19 to 22. Ito po ay yearly na dinadaluhan ng mga ng halos lahat ng mechanical engineers natin. Including yung galing sa overseas, Middle East. We have also several chapters there na umuuwi para lang dumalo dito. Dito po, si Engineer Reyes po ang ating 64th convention chairman and he planned all the process. Engineer Reyes, good morning po. No, again, ito yata yung tema ninyo, Power and Renewable Energy Conference din, no? May kaugnayan ito sa renewable energy. Opo. Okay, so ano pong merong programa ngayon ng ating pong Department of DENR, nakikipag-ugnayan po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ano po naiisip ninyo para maibsan talaga ang sobrang polusyon dito po sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, sa inyo pong convention na gagawin? Okay po. Yun pong amin pong PowerCon, ay ang tema po nito ay in search of the right energy mix. Okay. Kasi hindi naman po pwede na lahat ay fossil fuel, katulad ng coal, which is kilala po na meron pong image na nagdudulot po ng pollution, at meron din naman po na ang source ng power ay through renewable energy like solar, hydro, geothermal. Pero lahat po ito may kanya-kanyang cost. So hindi po lahat na iisa ay lahat ay coal o lahat ay renewable. Kaya po yung tema po ng conference ay para malaman kung ano yung the right mix para mag-produce po ng murang kuryente nang hindi naman po nakaka-damage sa ating environment. Pinopromote din ninyo itong solar power, no? Yeah, opo. Marami na ngayon mga ganitong klaseng technology. Hindi lang sa pailaw sa bahay, kuryente, kundi pati sa sasakyan. Yeah, opo. So, masu-showcase din natin dyan sa convention ninyo, Philippine Society of Mechanical Engineers. Yeah, opo. Meron pong kasamang Philippine Machinery Exhibition po yung convention. Nandun po at naka-exhibit po ang wide range of mechanical equipment saka industrial process solution po. So lahat po ay po pwedeng pumunta rito, hindi lang po mechanical engineers. Open po ito sa public at saka ito po ay libre. Alright. So sir, sa aberya naman tayo, sa MRT, paano naman makakatulong ang PSME? May pag-asa pa po ba ang ating trains? Sa palagay ko, malaki po ang maitutulong ng mga mechanical engineers as a consultative
group in the engineering and maintenance, kami po ay nagpapasalamat kay Secretary Tugadi because he is really working hard to implement non-breakdown of MRT. But sa nakikita po nating sitwasyon ngayon, I think we need to focus more on the maintenance and looking after the process ng mga repairs natin. Lalo po, nalaman natin ngayon, there are some maintenance contract ata ang ating MRT, which parang kulang ata tayo sa mga spare parts. Yun lang po ang kailangan natin pagtuunan. Okay, Maintenance at spare parts. So, importante yan. So sa maintenance, I mean, yung mismo mga MEs na galing po sa inyo ang tutulong sa DOTR para maayos itong MRT natin. Tama po ba, sir? Hindi po naman yung mga mechanical engineers because meron tayong mga certified plant mechanic, mga mechanics who are licensed. Ang atin po ay to conduct a technical audit din po na makikita natin kung ano talaga ang nararapat natin gawin sa maintenance. Like yung preventive maintenance yearly or regularly or monthly. Dapat po nasusunod natin yun. Yung life ng mga spare parts natin, if it is going to be replaced after 1 month, 2 months, dahil nagwo-worn out, then dapat magawa natin po yun. Okay. Even sa DOE, meron din silang contributions sa pag-shutdown po ng power plants. Tama po ba, sir? Tama po yun. Nag-offer po kami ng isang pro bono service sa Department of Energy. Ito po ay bilang sa panawagan na rin nila na humanap ng mga expert na makakatulong para malaman kung ano yung dahilan ng mga pag-shutdown ng mga power plants. So nagkaroon po ng several meetings na po kami with the Department of Energy para po ma-formulate ang mga tanong na itatanong namin sa mga power plant para po matugunan kung ano man yung naging dahilan ng mga shutdown nung July po. Well, sa technology natin ngayon, nais ng ilang mga food manufacturing plants, no, establishments, yung less human intervention. At the same time, ay maibsan yung sobrang pagbubuga ng mga nakalalasong chemical o kaya pollution. Ano po ang naiisip at mapag-uusapan din ninyo upang sa ganon ay matugunan po ang requisitos na yan upang makatulong tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan engineer sa mga planta, mga pabrika. Ang isa po sa nagiging serbisyo po ng PSME ay mag-create ng mga standards. Opo. At ito pong mga standards nito ay pinapag-aralan, ang iba ay binabasehan po yung mga world-class standards at ito po ay aming ginagawa na maging applicable sa Pilipinas para po naman yung mga industriya ay sundin itong standards na ito na dinesign po namin para makatulong at maiwasan yung mga pangyayari na katulad ng mataas na pollution o yung unsafe na working environment at even po yung mga standards na makapagpataas ng quality at performance ng mga equipment. Yung suwestyon na tanggalin na ang mga bulok na mga public utility jeepney sa kalsada, reaksyon niyo po doon? Ang ating pong equipment ay meron talagang buhay kaparehas din ng tao. Sinasabi natin ang life is 3 years, 4 years, 5 years. Sa palagay ko po, yung mga jeepney natin na halos 15 years na parang imposible na rin pong ma-repair ito kahit anong gawin natin. It is creating more cost sa may-ari at saka it is creating more damage sa environment natin. So dapat i-phase out na? Palagay ko po dapat i-phase out natin, especially hindi lang po yung 10 years ang atin po ngayon, batas ay 10 years daw po. But actually,
ang nakikita nating ibang mga sasakyan po ay 15 to 20 years na. Oo. So I think we do not have any choice doon sa mga sasakyan na yun. Kasi sabi ko nga, ni-repair natin yung 15 years old ngayon. I am sure yung kaliwang ni-repair natin, susunod yung kanan. Because worn out na po eh. So, yung mga overhaul ng mga makina, hindi na applicable dyan sa mga 15 to 20 years old na mga bihikulo? Hindi na po kasi yung mga under chassis niya, it is not going to be more responsive doon sa efficiency ng engine na ni-repair. Sir, Okay, paano tabi na naman lang sa yan. sa nuclear, yung power plant na gusto nilang buksan? Ito ba talaga yung makakatulong sa pagpapababa ng bill ng kuryente dito sa bansa, sir? Iyon po ay makakatulong talaga ang nuclear. Tayo po meron tayong nuclear plant and I think that is how many years na? More than 20 years na. And the government is trying to reactivate it. Ang problema natin po ngayon ay because we are trying to repair, I believe. Ang focus natin ay repair yung mga existing equipment na nandoon. Opo. Which is, I think some of those are already obsolete. So, napaka-critical po ng nuclear plant. So, I believe, in my opinion, it's better na gumawa na ng panibagong planta. Okay. Maraming salamat, Dr. Murray Demdam, PSME President, and Engineer Rogelio Reyes para po sa 64th PSME National Convention. Nagaganapin po yan October 19 to 22, 2016, dyan po sa SMX Convention Center. PowerCon, Power and Renewable Energy Conference. Thank you so much, Engineer and Dr. Demdam, Engineer Reyes. Thank you so much. Maraming salamat po, Sir Anjo, Ma'am Sharina. Thank Okay. you po. Balita tayo with Audrey Coriseta, PTV News Center. Audrey, good morning. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang delegasyon binigyan ng welcome ceremony sa kanilang pagdating sa Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam. Anak ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at umano'y drug lord sa Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa nahuli sa Abu Dhabi. At mga kumpanya ng langis nagpatupad ng dagdag presyo sa kanilang produktong petrolyo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang delegasyon binigyan ng welcome ceremony sa kanilang pagdating sa Istana Nurul Iman. Nasa Brunei Darussalam ngayon ang Pangulo para sa 3 araw na state visit. Sa bilateral talks na naging mas lalong lumakas ang ugnayan ng Brunei at Pilipinas sa larangan ng seguridad at pagnenegosyo. Produktibo ang naging pag-uusap ng halos tumagal ng 30 minuto maging sa usapan ng maritime security at pati na sa paglaban kontra sa illegal na droga. Hinikayat din ng Pangulong Duterte na mamuhunan ang mga investors ng Brunei sa Pilipinas. Kinilala naman ni Sultan Hassan al-Bolkiah ang pagsusulong ni Pangulong Duterte sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao pati na ang kagustuhang wakasan ang insureksyon sa bansa. Sa iba pang balita, nahuli na si Kerwin Espinosa, anak ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at umano'y drug lord sa Eastern Visayas. Sa tulong ng mga OFWs na nagbigay ng tip para malaman na nasa Abu Dhabi si Kerwin, inaresto ito ng mga UAE police. Mismong si PNP Chief Ronald Pato de la Rosa ang nagkumpirma sa pagkakahuli kay Erwin Espinosa. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga pulis sa UAE si Espinosa at inaayos na ang mga papeles para maibalik siya sa Pilipinas. Si Espinosa para harapin ang mga kaso kabilang na ang drug trafficking. Una nang inaresto ang ama ni Kerwin na si Albuera Leyte Mayor Ronald Espinosa matapos itong mahulihan ng mga baril at illegal na droga. Samantala, inihahanda na ng House Committee on Justice ang committee report ito patungkol sa naging investigasyon ng kamarahing Hinggil sa operasyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Paglilinaw ng komite, wala itong planong sampahan ng kaso si Senador Laila de Lima.
pagtutuunan na lamang umano ng mababang kapulungan ang paggawa ng batas para tugunan ang problema sa droga sa NBP. May report si Jervis Manahan. Matapos ang 4 na araw ng pagdinig, hindi raw magre-rekomenda ang House Committee on Justice ng mga kasong kriminal laban kay Senadora Laila de Lima. Hindi raw kasi trabaho ng mababang kapulungan ang magsampa ng kaso sa mga taong kasama sa mga iniimbestigahan nila. Ayon kay Justice Committee Chairman Ray Umali, hahayaan na lang daw nila ang DOJ na gumawa ng mga ganitong aksyon. Mas pagtutuunan na lang daw nila ng pansin ang paggawa ng batas para tugunan ang problema ng droga sa New Bilibid Prison. It is not our job to determine whether credible yung witness na yon or yung may weight yung sinabi nila, may evidentiary value or weight yung mga sinabi nila. We will leave that to the courts and we will leave that to the Department of Justice. Dagdag pa dito, 3 kaso na raw ang naisampa laban kay Senadora Laila de Lima ng mga pribadong grupo kahit na hindi pa nila nailalabas ang formal na resulta ng pagdinig. It's a foregone conclusion na recommending prosecution is already a stale issue. Pero siya na mismo ang nagsabi, hindi maitatangking sangkot nga si De Lima sa drug trade sa NBP kung pagbabasihan ang mga testimonya ng mga inmate. Yung link ni De Lima ay lahat yun ay sinabi ng lahat ng mga witnesses. Diba? Yung nag-deliver, etc. Wala namang nag-rebut nun, walang nag-controvert nun. So, perhaps it will not be difficult to answer that because we will base it on what has been testified on, what has been said. Hindi pa pinal ang committee report nila tungkol dito. Isang executive session ang isinagawa ng komite para pagdiskusyonan ang lalamanin ng report. Umaasa si Umali na maaprubahan ito at maipepresenta sa plenary bago mag-recess ang Kongreso sa susunod na linggo para sa darating na undas. Pero hindi pa man tapos, tutol na si Congressman Harry Roque ng minorya sa panukalang huwag irekomendang sampahan ng kaso si Senadora Laila de Lima. I believe that the committee was able to receive valuable testimony that would indicate the presence at the very least of probable cause for criminal prosecution against Laila de Lima. No? Dapat daw kasuhan si De Lima dahil sa kanyang pagkakasangkot at pagkuha ng pera mula sa kalakalan ng ipinagbabawal na gamot sa kulungan. Tingin niya nilabag ng senadora ang Section 6 at 27 ng Dangerous Drugs Act. Non-bailable daw ang kasong ito at sinamang mapatunayang lalabag ay pwedeng makulong at habang buhay na pagbawalan na humawak ng public office. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Sa iba pang balita, patuloy ang ginagawang operasyon ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno para sa rehabilitasyon ng mga napinsala at nasalanta ng Bagyong Karen. Kasabay nito, pinaghahandaan na rin ng pamahalaan ang Bagyong Lawin. May report si Sweden Valado. Tapos ang Bagyong Karen, patuloy pa rin ang paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para naman sa Bagyong Lawin. Base sa mga huling datos na nakalap ng ahensya mula sa Department of Social Welfare and Development, libo-libong mga pamilya mula Regions 1, 2, 3, 5 at Calabarzon ang agad na nailikas bago pa tumama ang Bagyong Karen. Calabarzon and Region 5, we now have 5,077 families still staying inside evacuation centers. May 3 naiulat na namatay at 5 nawawala, subalit patuloy pa ang ginagawang kumpirmasyon ng NDRRMC para matukoy ang sanhi. Sakaling dulot ito ng Bagyong Karen, agad na magpapaabot ng tulong pinansyal ang Office of the Civil Defense. Mahigit 100 mountaineers naman ang matagumpay na nailigtas ng mga otoridad. Lahat ng mga kalsada na hindi madaanan dahil sa mga nagbagsakang malalaking puno at poste ng kuryente ay nalinis na ng Department of Public Works and Highways. Mahigit 100 mga bahay ang bahagyang nasira sa Region 1, 2 at Cordillera. Marami ring nasirang mga pananim pero patuloy pang inaalam ang kabuuang halaga ng danyo sa agrikultura. Our regional officers will be conducting assessment and validation.
with the cooperation and participation of other agencies, particularly Department of Agriculture. Para sa PTV News, Sweden Velado. Sa iba pang balita, patuloy ang pamamahagi ng tulong ng Department of Social Work and Development sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Karen. Sa kabuuan na sa 1.5 milyong pisong halaga na ng tulong ang kanilang naipamahagi sa mga biktima ng bagyo sa Region 2 at 5. 5,000 food packs na rin ang naipamahagi sa mga naapektuhan sa lalawigan ng Quezon. Nagsagawa na rin ng ahensya ng rapid assessment sa mga mabababang lugar sa Cavite upang makita kung meron pang ibang mga lugar na binaha. Base sa kanilang datos, mahigit 17,000 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Karen at mahigit 900 bahay ang nasira. Ayon naman kay DSWD Secretary Judy Taguiwalo, mananatiling ligtas ang bansa sa mga sakuna kung magtutulong-tulong ang gobyerno at mga Pilipino. Ani Taguiwalo, nananatiling prioridad ng DSWD ang kaligtasan ng mga mahihirap na pamilya tuwing may humahagupit na bagyo sa bansa. Samantala, palalawigin pa ng Metropolitan Manila Development Authority hanggang alas 8 ng gabi ang ipinatutupad nilang No Window Hour Policy. Ayon kay MMDA General Manager at OIC Chairman Tomas Orbos, ibig sabihin nito simula na 7 ng umaga hanggang alas 8 na ng gabi, ipatutupad ang number coding sa buong Metro Manila. Sakop na rin ng naturang number coding scheme ang alabang patungong sa Pote Road at Rojas Boulevard. Inaasahan namang magtatagal ang No Window Hour Policy hanggang Enero at 31 sa susunod na taon. Paalala po sa mga motorista, nagpatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya na langis ngayong araw. Epektibo kaninang alas 12 ng hating gabi, nagpatupad ng taas presyo ang kumpanyang Flying V. Batay sa kanilang abiso, 45 sentimos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. 60 sentimos naman ang aumento sa kada litro ng diesel, habang nasa 55 sentimos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Kanina ring hating gabi, nagpatupad lamang ng taas presyo ang kumpanyang Eastern Petroleum sa kanilang gasolina at diesel. Samantala, epektibo rin kanina alas 6 ng umaga, nagpatupad naman ng kaprehong oil price hike ang kumpanyang Sea Oil at Shell, habang ang kumpanyang PTT at Phoenix Petroleum ay meron lamang pagtaas presyo sa kanilang gasolina at diesel. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Aljo at Sharina. Salamat, Audrey Goriseta. Samantala, Radyo ng Bayan Report. Lucena tayo with Jigs Rodillas. Jigs, magandang umaga. Yes, maraming salamat. Umabot na sa 50 katao ang napapatay sa lalawigan ng Quezon simula nang ilunsad ang Oplan tukhang ng PNP at ng Duterte administration mula Hulyo hanggang Oktubre 16 ng taong kasalukuyan. Sa nasabing bilang, 20 katao na lumabas sa pulis ang nasawi, habang ang 30 ay death under investigation o hanggang sa ngayon ay iniimbestigahan ng kapulisan kung sino ang responsable sa kanilang pagkamatay. Mula naman sa 13,803 na mga drug users na ang kusang sumuko sa kapulisan, 620 dito ay nasa watchlist, habang ang 13,183 ay wala sa kanilang watchlist. Sa kabilang dako naman, 1,476 na pushers ang voluntaryong sumuko sa pulisya. Sa nasabing bilang, 1,115 ang wala sa watchlist, habang ang 354 ay nasa watchlist. Binabulaanan ng kapulisan sa Quezon na ang pulisya ang nasa likod ng mga misteryosong pagkamatay ng mga nasa drug watchlist. Ayon kay Police Senior Superintendent Yara, Quezon PD Director, kung meron ng pulis na sangkot sa extrajudicial killing, ay agad nilang isasailalim sa investigasyon at summary dismissal proceeding at papatawan ng kasong kriminal kung mapapatunayang sila ay nagkasala. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Salamat, Jigs Rodillas. Narito naman po ang Sogod Radyo ng Bayan kasama si Gemma Narit. Magandang umaga, Gemma. Maadjong buntag, Sir Aljo, Ms. Zarina, Maadjong buntag, Pilipinas. Masang massive program ng gobyernong Duterte, suportado ng Simbahang Katoliko dito sa Estado Leyte.
Kamakailan lamang isang launching ang isinasagawa tungkol sa programa na dinaluhan ng iba't ibang representante ng ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at simbahang katoliko na pinangunahan ni Dr. Jerome Paler. Sa pakikinayam ni Provincial Director Warren De Leon ng PNP Southern Leyte, ang Southern Leyte pa lamang ang pinakaunang nagsasagawa ng hakbang na tulungang lubos ang mga drug addicts na makabalik sa normal ang kanilang buhay. Ayon naman kay Mayor Oliver Ranking ng LMP o LMP President Southern Leyte Chapter, lahat ng mga bayan ng lalawigan ay magbibigay ng counterpart para sa gagawing rehabilitation center at kasalukuyang unti-unti namang humina ang bintahan ng dugas dito sa Southern Leyte mula nang iniimplementar ni Presidente Rodrigo Duterte ang Uplan Tukang. Para sa Radyo Vision, Chema Destriza Narit, DOISL Radyo ng Bayan, Sogod, Southern Leyte, Media ng Bayan. Maraming salamat, Gemma Nari. Radyo ng Bayan, Zamboanga naman tayo with Elsie Molina. Elsie, magandang umaga. Buenos dias sa Pilipinas. Patuloy ang ginagawang hakbang ng Zamboanga City Agricultural Office na mapigilan ang pagkalat at pananalanta ng mga peste sa mga coconut farms o mas kilala sa tawag na Cocolisap. Sa panangam ng Radyo ng Bayan kay City Agriculturist Officer Josdado Palacat, meron ng 12 barangay dito sa lungsod ang lubhang naapektuhan sa naturang peste. Sa ngayon, nakikipagtulungan ang naturang opisina sa Philippine Coconut Authority na makontrol at maiwasan ang pagkalat ng mga Cocolisap. Sinabi ni Palacat, nasa 650 ng mga puno ng nyog ang lubhang nasira at ito ang dahilan kung saan naisagawa ng departamento ang pag-monitor. Kasama na rito ang mga opisyales ng City Crop Protection Quick Response Team ng lungsod. Sa utos din ni Secretary Emmanuel Piñol nung bumisita ito dito sa lungsod noong linggo, ang agarang prevensyon, ang pag-angkat at pagbili ng 5 sprayer machine para sa lungsod nang maiwasan kumalat ang naturang peste at iwasan maapektuhan ang coconut industry sa buong Zamboanga Peninsula. Para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, Zamboanga, Media ng Bayan. Salamat, Elsie Molina, Radyo ng Bayan, Zamboanga. Radyo ng Bayan. Report. Weather report naman tayo with Desiree Dionio. Desiree, good morning. Yes, good morning din sa inyong lahat dyan. At sa ating mga taga-subaybay, narito na po ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng ating panahon. Lalo pang lumakas ang bagyong Lawin habang tinatahak ang karagatan ng Pilipinas. Alas 4 kaninang umaga, ito po ay namataan. Yan po ay sa layong 1,075 kilometers silangan itong dait sa Camarines Norte. Sa ngayon, taglay na nito ang hangin umaabot sa 185 kilometers per hour at bugsong aabot na sa 230 kilometers kada oras. Inaasahan po natin ang patuloy na pagkilos ng bagyo. Yan naman po ay sa direksyong west-northwest. Bilis naman na 24 na kilometro bawat oras. Bagamat malayo pa nga sa kalupaan, inaasahan na natin yung mga pag-ulan. Maaari po yung umabot sa malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na sa mga lugar na sakop na ngayon ng 700 kilometers diameter o lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. Bagamat malayo pa nga sa kalupaan, nakataas na sa ngayon yung Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa mga susunod na 36 na oras, makakaranas ng 30 hanggang 60 kilometers per hour na lakas ng hangin ang mga residente ng Cagayan, Isabela, Catanduanes at ang Northern Aurora. Kung atin naman pong matatandaan kahapon nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang bagyo. Malakas na po ito kaagad at ito nga po ay nasa kategorya ng typhoon. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Robert Bedrina, dahil nga ito ay nasa karagatan sa ngayon, ayon nga dito kay Bedrina ay batay na rin dito sa forecast ng Pag-asa, posibleng lumakas ito sa pagiging isang ganap na super typhoon bago pa man maglandfall. Dito po yan sa bahagi nitong Cagayan. Araw po yan ng Huwebes at inaasahang tatawid yan dito sa bahagi nitong Apayao, pati na rin sa Ilocos Norte bago nga lumabas nitong Philippine Area of Responsibility pagsapit naman ng araw ng Biyernes. Sa taya naman ng ating panahon, maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang iiral dito sa rehiyon nitong Davao, gayon din sa Soc-Sargent. So kung mapapansin nyo, malayo yan dito sa ating binabantayang bagyo. Ito naman po mga pag-ulang ito ay dulot ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin sa bahaging ito ng Mindanao. At dahil nga malayo pa dito sa ating
kalupaan itong ating binabantayang sama ng panahon, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon, gayon din ang nalalabing bahagi nitong Visayas, hanggang dito sa natitirang bahagi ng Mindanao makakaranas nung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ano po bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, magpapakita si Haring Araw, pero wag pong maging kampante dahil posible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Dahil nga wala pang direktang epekto yung bagyo, generally fair weather condition yung iiral dito sa malaking bahagi nitong ating bansa. Kaya naman sa ating mga kababayan, samantalahin po yung pagkakataon, lalong-lalo na yung mga naandito sa bahagi nitong Northern Luzon. Make sure lamang na matitibay na yung inyong mga tahanan para nga dito sa paghahanda dito sa nasabing epekto ng ating binabantayang bagyo. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga at mag-ingat po kayo. Maraming salamat, Desiree Jonio. Samantala, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Mga balita pa rin sa labas ng Metro Manila. Radyo ng Bayan. Report. Ilocos Sur. Omar Aquino. Omar, magandang umaga. Maraming salamat. Magandang umaga. Nagsanay ang mga barangay para sa local community archive sa lungsod ng Vigan. Ito ay upang mapreserba ang mga centuries-old documents ng lungsod. Sinabi ni Dr. Leia Apayaw, Project Director ng Cordillera Studies Center ng UP Baguio, ito ay ang involvement ng mga barangay para sa kanilang community archives para sa cultural heritage resources. Kaalinsabay dito ay ang collaboration ng National Archives of the Philippines at ang City Government upang itatag ang local community archive. Bukod sa mga barangay, sinabi ni Apayaw na magsasanay din ang mga nasa pribadong sektor. Paliwanag niya, mandato ng National Archives ay upang ipreserba ang mga dokumento at depository ng lahat ng government records. Ayon sa kanya, marami pang training, workshops, proseso at pag-aaral ang gagawin bago itatag ang local archive center ng lungsod. Umaasa si Apayaw na sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng gusali ang Vigan. Sinabi niya mapalad ang mga residente ng Vigan dahil may ganitong proyektong city government dahil ito ay mahalaga lalo sa mga susunod na henerasyon. Katuwang ng city government sa proyekto ang National Archives of the Philippines at ang Cordillera Studies Center. Yan ang balita para sa Radyo Vision. Omar Anthony Aquino, Media ng Bayan. Omar Aquino, at nasa studio na natin si Dean Butch Hamon ng Arellano University College of Law, School of Law at DLSU School or College of Law. Dean Hamon, partner, magandang umaga. Partner, magandang umaga. Partner Aljo, partner Good morning, Narina, attorney. magandang umaga. Pag-usapan natin mamaya, partner, Hamon Bendio right after Radyo Vision. Sige. Yung ICC, pwede ba sila mag-imbestiga dito? Meron bang ginawa si President Duterte na pwede na lang pakialaman, ano? Itong International Criminal Court, di ba? Dahil pinag-uusapan ngayon yan. At saka siyempre yung no window hours na ng MLBL. Ayan, yan ang pinaka-controversial ngayon, partner. Pwede ba dalhin sa Supreme Court yung ano na yan? Paalisin na yan. Yes. At saka yung bagyong Lawin. Pero bago yan, narito muna ang Palawan, Radyo ng Bayan, kasama si Damian Lacasa Jr. Magandang umaga, Damian. Yes, maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Patuloy ang paghahanda ng pamalaang palungsod ng Puerto Princesa kaugnay sa pagdiriwang ng taunang PPUR o Puerto Princesa Underground River Day. Matatanda ang taong 2012, nilagdaan ni dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III ang Presidential Proclamation 816 para sa naturang selebrasyon bawat Nobyembre 11 ng kada taon matapos manalo ang PPUR o Puerto Princesa Underground River bilang isa sa 7 new wonders of nature. Base sa datos ng City Tourism Office, ilan sa mga aktibidad na ikakasa para dito ay ang PPUR Second International Bird Photography Race sa Nobyembre 3 hanggang 6 na isasagawa naman sa Daluyan Beach and Mountain Resort sa Sitio Sabang, Barangay Kabayugan. Nobyembre 4 isasagawa naman ang Mr. and Miss PPUR Ecotourism Ambassador Swimwear Competition sa nasabing venue. At 5 ng Nobyembre ikakasa ang Community Parade, Drum and Lyre Competition at Community Jam sa Sitio Sabang kung saan nakikita ang pamosong ilog sa loob ng kuweba. Isang Thanksgiving Mass naman ay darao sa Nobyembre 6 at Medical at Dental Mission kinabukasan. Sa pinaka-araw ng selebrasyon, isang grand parade ay isasagawa at kabibilangan ito ng street dance competition, float competition, costume competition para sa office category at ang tatawag na pyro musical show at concert. Kahapon sa flag raising ceremony sa New Green City Hall ng Puerto Princesa, hinimok
ni Mayor Lucilo Rodriguez Bayron ang lahat na makita at makibahagi sa PPURJ celebration. Ayon sa alkalde, ang tagumpay ng pagdiriwang ay nasa kamay ng mga mamamayan. Positibo rin ang punong lungsod na dadagsain ang selebrasyon ng mga lokal at luyang turista sa nasabing petsa. Para sa Radyo Besyon, ako si Kadamian Lacasa Jr., DWRM Radyo ng Bayan, Palawan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Damian Lacasa Jr. Radyo ng Bayan. Report. Hello, Ma'am Zarina and Sir Aljo. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Malakas po kayo dito. Gusto ko lang pong batiin si Engineer Solomon Rita. Mula po, more power po sa inyong lahat. Good morning, Sir. Ma'am, more power to you. Lioti Labha from Sibonga, Cebu. God bless you. Thank you po. Good morning, Miss Beautiful Ma'am Zarina. Mr. Pogi Aljo Bendijo. Keep up the good work, mga idol. Gerald Lopez po ng Panabos City. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po ang President Duterte. Tuloy lang po ang laban. LD Ginto ng Rizal. Attorney Bots, ang gwapo mo sa Americana na Blue. Sir Aljo, ang gwapo mo. Ma'am Sharine, ang ganda mo. Pareho kayo. Environment Color. Your avid viewer ng Channel 13, PTV4, and Radyo ng Bayan. I'm Danny Federio ng Quezon City. Huwag tanggalin ang mga paputok pag New Year. Payag ako sa smoking total ban. Huwag ganon. Magandang umaga, Radyo Vision. Every morning, Radyo Vision talaga sinusubaybayan namin mag-asawa kasi lahat ng balita nyo, totoo talaga. Rosalie ng Aklan, maraming salamat po. Paalam ka na, Sarina. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. Ako naman po, si Aljo Bendio. Dagang kay salamat. Dalago ng Diyos. Hamon Bendio with Dean Hamon. Right after Radyo Vision. Hanggang bukas. Bye-bye.